Totoo po pala talaga mga kababayan na muntika na palang magurgor si VP Inday Sara Duterte noong bago ng kanyang birthday. Yan po mismo ang inamin ng isang kaalyado nila mga kababayan na dati-rate akala daw lang niya na nagpa-opera lang mga kababayan, nagpa-surgery lang sa thyroid. Pero hindi po pala mga kababayan dahil tinangkaan po daw talaga ang buhay ni VP Sara. Oh, at nangyari daw ito noong bago ang kanyang birthday. Ang birthday po ni VP Sara Duterte mga kababayan is May 31. Kinabukasan, June na mga kababayan. Napansin nyo, matapos ang insidente ito mga kababayan, ano ang ginawa ni Sara? Di ba nag-resign siya bilang DepEd Secretary? Apparently mga kababayan, isa ito sa naging hudyat sa pagkalas niya sa gabinete. At inamin na rin niya ni VP Sara Duterte mga kababayan na sinubukan siyang gurgurin. Mayroon po siyang video niyan pero hindi lang natin sineryoso nung una. At nung tinanong si Sara kung sino ang gustong gumurgor sa kanya, ang sabi niya, silang lahat. Oh, tapos ngayon mga kababayan, yung sinabi lang ni Sara na banta na walang laman, ay panic mode na sila mga kababayan. O, imbestigahan ni Sara. Pinasampi na pa sa NBI. Pero nung nangyari ito kay Sara mga kababayan, ay tahimik lang sila. Panoorin niyo po ha. O, i-flashback lang muna natin ito mga kababayan ha. Sinubukan nila akong igurgur. Pero Gilitan mga kababayan yung gurgur ha. Gilit sa lieg. Slash the neck. Akala natin no, parang, wala, hindi natin sineryoso ito mga kababayan. Pero may blatter pala. Si Sara na mismo ang nagsabi mayroon silang mga police blatters. hindi sila nagtagumpay. Hindi sila nagtagumpay. Although hindi pa yan kinikwento ni Sara mga kababayan, pero tingnan nyo yung post ni Lauren Badoy. Hindi naman na siguro kailangan i-interpret yun. Very straightforward yun. Tinanong ako kung ano yung Nasa leeg. nasa leeg ko at Kasi mga kababayan, tinanong siya, anong meaning mo gusto nila kong gurgurin? Sabi ni Sara, straightforward yun. Yung sinabi ko, yun na. sinabi ko na sinubukan nila akong igurgur. Pero Gilitan. No need for explanation kung ano yung gilitan. Slash the neck. Gamit ang matulis na bagay. Kutsilyo siguro mga kababayan. Sa tingin natin parang na-hostage, no? Parang tinutukan siya ng kutsilyo dito. Sige, sige. Ganyan siguro. hindi sila nagtagumpay. Sino ba yun sila? Silang lahat. Silang lahat. Ang mga bangag na kababayan, tambaluslos at mga kokak dyan. Silang lahat ang may pakana. So NBI, nasaan ang investigation nyo ngayon? Totoong may threat kay Sara tapos ngayon, dito kay Sara bunganga lang na kung mamatay siya at posible pang pa-filean ng paglabag daw sa anti-terrorism law mga kababayan. Mio. Ginawa pag terorista si Tingnan Sara. uli natin, babalik tayo. Anong nangyari sa kanya nung Mayo? May 31 ang kanyang birthday mga kababayan ha. Eto mga kababayan nung nag-anunsyo na siya ng resignation. Diyan natin unang napansin iyan. Fresh pa ang sugat mga kababayan. Around June ito mga kababayan. Fresh pa ang sugat niyan. Tapos yung sabi ng mga loyalustay na chikinini daw. May chikinini bang ganyan? Pahaba? Linya? Ano yung mga bibig nyo? Mga palaka? Bakas Admiral. Malapit sa kaarawan niya. Bakit hindi yung pumaloob sa national security angle? Walang investigasyon. Kasi hindi binibigyang diin ang Vice Presidente. Ang hindi pa natin Ang sabi pa nga ni Sara Duterte, hindi nyo alam na may threat ako? I-review nyo ang mga police blatters nyo. O pinablatter na iyon mga kababayan sigurado. nalalaman, no? Ang hindi sinasabi ni Vice Presidente. Pero hindi pa niya ididetalye ngayon mga kababayan dahil isa yan sa mga alas ni Sara Malamang may CCTV din yan mga kababayan. Ilalabas din yan ni Sara Duterte. Ano bang nangyari sa kanya nung birthday niya? At meron siya ditong Birthday. linya sa liig. Ay, Sugat! Ano po natin si Vice Presidente ang magkwento nun. Akala ko ho yun, may sakit Kami rin, akala namin dahil may nagsabi mga kababayan na nagpa-opera daw ng thyroid. Hindi naman ganyan. Malinis, clean cut po yung mga kababayan pag nagpa-opera ka ng thyroid dahil scalpel ang gamit niyan Yung napaka talaga mga kababayan, thin slice. Hindi kagaya nito mga kababayan tapos pinagtawanan ng mga dilawan dahil lumaki daw ang sugat o nag-keloid. Keloid ang tawag dyan mga loyalustay.
Lalong-lalo na yung sugat ay malaki ang hiwa. Oh. At nagpaalis ng thyroid, hindi naman pala ho. Hindi naman pala. Si Sara na mismo ang umamin, ginurgur siya. Sinubukan siyang gurgurin. Pero hindi ho ako ang magsasabi sa inyo niyan, no? Ang tingin natin sa Vice Presidente, spare tire. Pero sa mga curious mga kababayan, mayroong mga marites si si Dr. Lauren Badoy niyan. Again, nasa saligang batas. Ang sinabi doon, pwede mong bigyan ng katungkulan at hindi subject sa confirmation ng Commission on Appointment. Ganun na lamang pong pagbibigay diin ng saligang batas sa kanya. No, tapos yung NBI mga kababayan, grabe kung makapag-utos si Sara. Inuutusan kita na pumunta ka dito at sagutin mo itong mga asunto mo. Hindi to malimas si Sara. Ano kayo? Siniswerte? Buti nga sa inyo, NBI. Sana ho, wag natin bastusin ang institusyon. Binastos si Sara. Sana ho, ating gamiting gabay ang Admin Order 451, Series of 1981, na mismong ama ng Pangulo ngayon ang pumirma niyan. Ama ni Ngagnag. At klarado ho, siguro ho sa protokolyo, dapat ang mga kasundaluhan at ang PNP maintindihan, lalo na ang NBI, maintindihan na hindi basta-basta yung tinatawag yung Second in line mga kababayan ha. Tapos ang NBI parang nakapagpatawag ng yung mga kriminal. Halika dito. Bartolina. Vice President to appear before you to be investigated. Tapos, etong NBI, bakit nung binantaan si Sara, tinangkaan gurgurin, wala kayo ni isang imik mga kababayan, di ba? Tahimik Kung may pa mali, sementeryo. kasuhan. Ngayon, may nag-file ng indisbarment, karapatan ng bawat Pilipino. Yan si Gadon, Bobo. Nag-file ng disbarment kay Sara Duterte, ang disbarred lawyer mga kababayan. At Pilipino. Yang ganyan. Pero kung yung nagpa-file ng disbarment, disbarred rin, parang katawa-tawa naman ho yung nangyari. So, ang akin lang, parang clown mga kababayan, tapos nanakot pa na, kung hindi niyo ito actionan, ipapa-impeach nyo yung mga, ipapa-impeach daw ang mga mahistrado sa Supreme Court. Ni Gadon. doon tayo sa kung ano sabi ng batas. No? Doon tayo sa walang pinapanigan. Doon tayo sa tama. Tingnan niyo yung sulat ng subpoena, ang sabi dun sa subpoena ng NBI. Subpoena, ay lalagay ho natin dito sa subpoena, you are hereby commanded. Commanded. To appear. Ay, yun naman hong NBI had a retired judge, sir. Second highest of the land. Second highest official of the land. Susulat ho kayo ng ganon. Hindi ho ba bastos. Tapos takot pala mga kababayan dahil nung tinanong na anong masasabi mo na pwedeng kunin ng ombudsman ang pag-iimbestiga, sabi niya, mas mabuti para makaligtas na kami. Sabay labas ng dila. Hindi ho ba dapat ang NBI ang pupunta sa office sa tanggapan ng Vice Presidente? Ang ginagalang na lang ba ho natin ay ang Presidente? Takot sila sa Presidente na ngag-ngag mga kababayan. Naki-join na rin pa sa pambibira kay VP Sara Duterte itong mga NBI. Abay, tingnan ho naman natin, no? Ang mandato ng Vice Presidente ay malaki. Huwag na natin i-compare sa Presidente. Pareho sila may mandato. Bakit ho hindi rin respeto ang second highest official of the land, no? 32 million votes. So, makikita natin yan. Pati ang QCPD, pinailan ng kaso, ang security na Vice President. Na nag-defend like Sara mga kababayan handel. Gusto siyang ipitin ng baboy na pulis. Yung matabang pulis na demonyo ang mukha. Gustong ipitin si Sara. Kaya pumalag ang security ni Sara Gusto mong saktan si Sara Duterte? Dinidefend lang din nila mga kababayan. Tapos kinasuhan. Tapos, ang nangyari mga kababayan, binigyan ng award yung gustong ipitin si Sara ng pulis. Kitang-kita naman ho sa mga videos. Sino ang pulis na nagbababa nung pinto na andun pa si Vice Presidente? Sino ho ang nambabastos? Alam mo nyo, bakit napakahalagang intindihin natin yan? Kasi ho sa Pilipinas, meron ho tayong Order of Presidents. Pag nasa loob ang Vice Presidente at wala ang Presidente, ang trato ho dun sa Vice Presidente, parang Presidente. Correct. Successor nga ho
Kahit pa i-recall natin yung mga kababayan ha. Panahon ni dating Pangulong Digong, nahudas talaga si Leni Robredo mga kababayan. Pero eto mga men in uniform, mga ahensya ng gobyerno, ginagalang pa rin si Robredo. Hindi natin nakita mga kababayan na pinatawag ng NBI. Kahit si dating Pangulong Digong, dinepend pa si Lutang mga kababayan. At sinabing, wag niyong i-impeach yan dahil mayroon niyang mandato sa sambayan ng Pilipino dahil binoto yan eh. Inassure pa ni Tatay Digong mga kababayan na, Leni, matatapos mo yung termino mo. Kahit tayo, asar na tayo doon sa Lutang mga kababayan dahil siya lang naman ang nang-aaway kay Digong eh. Si Digong, hindi naman siya pinapansin pero sinasagot lang siya mga kababayan. Tapos pag nasagot siya ni Duterte, pabiktim, ipapalabas na inatakin na agad siya. Pero ngayon mga kababayan, lahat sila doon ang atake kay VP Sara. So anong masasabi niyo dito mga kababayan na kumpirmado na totoo ang sabi ni Sara na tangka siyang gurgurin nila? Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.